Magandang araw mga idol, sana po ay inyong matulungan ang maliit nating channel sa pamamagitan ng inyong pag-like at pag-subscribe, para mas ma-inspire po tayo lalo sa pag-upload. Maraming salamat mga idol ko. Narito ang karugtong ng ating kwento. Mabagsik ang mukha ni Yun Xiao sa loob ng ilang sandali bago ito unti-unting bumalik sa normal. Unti-unting nawala ang namumulang mga ugat sa kanyang mukha, at ang nakakatakot na lamig sa kanyang katawan ay umatras, ganap na naglaho. Sa sandaling iyon, walang anumang ekspresyon ang kanyang mukha, parang isang sinaunang balon na walang gumagalaw na tubig. Binuka niya ang kanyang bibig at nagsabi, "Kung hindi ako nagkakamali, ang mga espiritual na array at hadlang dito ay may kaugnayan sa panahon. Ipinapakita nito ang iba't ibang tanawin sa iba't ibang oras, kaya walang dapat ipagtaka. Ngunit ang nakita ninyong ako, kanina, iyon ang kakaiba." Nang makita ng lahat na bigla na lang nawala ang kanyang galit at agad siyang bumalik sa katahimikan, palihim nila itong hinangaan. Kasabay noon, naramdaman nila kung gaano siya nakakatakot. May malakas na takot na umangat sa kanilang mga puso, at naisip nilang hindi dapat siya maging kaaway kailanman. Sabi ni Marshal Junwei, "Mula nang pumasok si Ginoong Yun Xiao sa lugar na ito, hindi ko lang siya minamasdan gamit ang aking mga mata, maging ang aking banal na kamalayan ay nakadikit sa kanya. Wala akong nakitang kakaiba, imposibleng may lumitaw na huwad. Ganoon din ang ekspresyon ng iba. Iisa lang ang kanilang iniisip, imposibleng may nangyaring kakaiba sa ilalim ng pagbabantay ng napakaraming malalakas na Martial Emperor. Alam ko ang iniisip ninyo," malamig na sabi ni Yun Xiao. "Ngunit, halimbawa na lang, sino ba ang nakatuklas ng anyo ng lawa na ito? Kung ang lupang ito ay talagang ginawa ni Yu Yixian, tiyak na mas maraming kababalaghan ang magaganap." Nang maisip nila iyon, nakahinga sila ng maluwag. Sa huli, si Yu Yixian ay isang maalamat na makapangyarihan, isang nilalang na tinitingala nila. "Ano na ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Wei Dongyang, napangit ang ekspresyon. Ang paglitaw ng lawa ay lampas sa inaasahan ng lahat. Kahit sa ulat ng katalinuhan ng pamilya Wei, hindi ito nabanggit. Ang rutang inaral nila noon ay mistulang walang silbi ngayon. Kung ang tanawin dito ay nagbabago ayon sa oras, sabi ni Yun Xiao, ang kailangan lang natin ay maghintay hanggang sa lumitaw ang rutang kilala ng pamilya ninyong Wei. Tumango si Wei Qiren bilang pagsang-ayon. Magandang ideya iyan. Ngunit kung mali ang hinala ni Ginoong Yun Xiao, o kung masyadong mahaba ang pagitan ng pagbabago ng oras, ano ang gagawin natin? Magtatakda ako ng limitasyon, sagot ni Yun Xiao. Kung walang magbago sa itinakdang oras, wala tayong pagpipilian kundi magpatuloy. Kung may daan noon, tiyak na may daan din ngayon. May kumislap na takot sa mukha ni Wei Qiren. Mas mabuti pang maghintay pa tayo. Maraming buhay ang nawala para mahanap ang tamang daan. Ang rutang kilala namin ang siyang pinakaligtas. Nagmuni-muni si Wei Dongyang. Gaano katagal ba ang dapat nating hintayin? Anong oras kayo pumasok sa desyertong ito noong huli kayong nandito? Nag-isip si Wei Qiren. Hindi ko eksaktong napansin ang oras, ngunit karamihan ay sa tanghali. Kung ganoon, sabi ni Wei Dongyang, maghintay tayo ng isang araw. Pagkalipas ng 24 na oras, kung hindi pa rin magbabago ang tanawin, nangangahulugan iyon na napakahaba ng siklo ng oras dito. Walang saysay ang maghintay, kaya kailangan na nating maghanap ng ibang paraan. Sang-ayon ang lahat at umupo sa tabi ng lawa, nagsimulang magnilay at ayusin ang kanilang paghinga. Para sa mga cultivador na sanay sa matagal na saradong pagsasanay, ang isang araw ay parang isang kisap mata lamang. Kumuha si Wei Dongyang ng jade ruler at pinakawalan ito. Pagkaraan ng ilang hand seal, nagbago ito at naging isang pilak na tela na bumalot sa lahat. Tumingin pataas si Shuai Junwei at ngumisi ng pilit. Ang East Pole Thousand Blades ruler ni kapatid Dongyang ay pambihira, pang-atake at panlaban, tanyag sa silangang rehiyon. Talagang nakakainggit. Bahagyang ngumiti si Wei Dongyang.
Napakakomplikado at mapanganib ng lugar na ito. Baka bigla tayong salakayin ng panganib, kaya mas mabuti nang may dagdag na depensa. Pero kung pag-uusapan ang tunay na kilalang sandata sa silangan na pang-atake at panlaban, hindi ba't ang supreme yang umbrella ni Zinzuren iyon? Pasimpleng tumingin siya kay Yun Xiao na nakangiti. Hindi naging maramo si Yun Xiao. Inilabas niya ang maliit na pulang payong, lumipad sa himpapawid, at binuksan ito. Libo-libong pulang sinag ang kumalat, nagningning kasabay ng lunti ang liwanag ng East Pole Thousand Blades Jade Ruler. Sa dalawang makapangyarihang sandata na nakabukas bilang depensa, nakaramdam ang lahat ng matinding kapanatagan. Payapa silang nagsimulang magnilay, si Wei Qiren lamang ang nanatiling balisa, kaya't siya ang nagbantay. Pumikit si Yun Xiao at pumasok sa Divine Realm Tablet. Sa isang iglap, nasa bundok Innerheart na siya at tumingin sa paligid. Nararamdaman agad ni Gu Yusheng ang kanyang presensya. Lumipad siya palabas ng bundok at magalang na bumati, Ginoong Cloud Sky. Matagal na niyang alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Yun Xiao, at labis niya itong iginagalang. Tinitigan ni Yun Xiao ang bundok na parabang nakikita niya ang kaloob-looban nito. Si Yuan Gauhan ba ay malapit nang makapasok sa ika-9 na ranggo? Tumibok ng mabilis ang puso ni Gu Yusheng. Siguro ay sinusubukan ng maging ika-9 na ranggo na alchemista. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoong Yun Xiao? Alam niya ang ugnayan ni Yuan Gauhan at Yun Xiao, kaya't labis siyang kinakabahan, baka may gawin itong masama kay Yuan Gauhan. Agad iyon nakita ni Yun Xiao. Huwag kang mag-alala, magtatagumpay si kapatid Gauhan sa ika-9 na hakbang. Sa oras na iyon, magiging isa siya sa kanyang pangunahing katawan at maaabot ang tugatog. Ako man ay natutuwa para sa kanya. Pagkasabi nito, nawala siya mula sa bundok Innerheart. Gayunman, hindi nawala ang pag-aalala sa mukha ni Gu Yusheng. Sa huli, matagal nang ikinulong ni Yun Xiao si Yuan Gauhan at araw-araw itong pinagtatrabaho. Bagamat tila maganda ang ugnayan nila, sino ang nakakaalam kung hindi ba maghihiganti si Yuan Gauhan kapag nakalaya? Kung sakaling natatakot si Yun Xiao sa ganoong bagay, baka mapanganib ang buhay ng kanyang guro. Ngunit sa kasalukuyan, silang dalawa ay lubos na nakatali sa kamay ng iba. Walang anumang lakas na pangontra, kaya't wala silang magagawa kundi sumabay sa agos. Matapos umalis sa bundok Innerheart, lumapit si Yun Xiao sa maliit na kalabasang hari na nakalutang sa hangin. Nang suriin niya gamit ang banal na kamalayan, naramdaman niyang ang yelong apoy at puso nito ay nananatili pa rin, tila nakapirmi sa oras. Iwinasiwas niya ang kamay at inihagis ang isang pirasong pulang graba papasok sa katawan ng Calabash King Kong. Umalangaw-ngaw ang tunog ng biglang gumuho ang dibdib ng kalabasa at maging abo. Matagal nang bulok ang materyales ng katawan nito, kaya hindi ito nakayanan ang tama. Nakunat ang noo ni Yun Xiao. Ang pulang graba ay agad na nagyelo sa loob ng dibdib, winasak ng yelong apoy. Nagpakita ang demonyong dragon sa kanyang likuran. Ang yelong apoy na iyon ay tiyak na nasa ika-10 ranggo, kasing antas ng iyong banal na apoy ng Phoenix. Kung nais mo itong alisin, wala kang ibang paraan kundi gamitin ang kapangyarihan ng banal mong apoy. Naging seryoso ang mukha ni Yun Xiao. Paano niya hindi maiintindihan iyon? Ngunit ang orihinal na apoy ng banal na Phoenix ay maliit na kumpol lamang, at hindi panghabang buhay. Kung makipagsagupan ito sa yelong apoy, baka masira pa ang pinagmulan nito at maapektuhan ang kapangyarihan ng Divine Realm Tablet. Sa totoo lang, pagpipilian lang. Iyan, sabi ng demonyong dragon. Bukod sa banal na apoy ng ika-10 ranggo, saan ka pa makakahanap ng makakalaban sa yelong apoy na ito? Maliban na lang kung handa mong isuko ang kalahating hayop kalahating sandatang ito. Nag-isip si Yun Xiao at nagpasya. Mabilis siyang bumuo ng handsail. Sumiklab ang 5 kulay ng liwanag sa langit. Bumaba ang cauldron of mountain and river, lumulutang sa harapan niya. Pinahulog niya ang kalabasang hari sa loob. Umikot ang cauldron, naglalabas ng kapangyarihan ng buong mundo,
kumikislap ang liwanag, at sumili ang mga tanawin ng kabundukan at ilog, may huni ng mga ibon at bango ng mga bulaklak. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng langit. Kung mamamatay ka, huwag mo akong sisihin. Mahinang bulong ni Yun Xiao, bago niya pinakawala ng isang munting apoy sa kanyang kamay. Maliit lamang ito, kasing laki ng hinlalaki, ngunit nagpatigil ito sa buong espasyo. Ito ang orihinal na apoy ng banal na phoenix. Kumapit ito sa cauldron of mountain and river, at sa isang iglap, kumislap ang buong cauldron. Mula sa paligid, nagtipon ng pulang graba at lumipad papasok. Ngunit bago tuluyang pumasok, bigla itong nagtipon at naging isang dambuhalang nilalang na buhangin, nagpipilit na lumayo. Nakakagulat, bulong ni Yun Xiao. Kahit ang kanyang pinakamakapangyarihang kalooban sa loob ng Divine Realm Tablet ay napigilan ng buhangin. Mabilis siyang nag-cast ng spell at ipinataw ito sa cauldron. Isang malakas na dagandong ang narinig, at nilamon ng liwanag ang higanteng buhangin. Sumiklab ang mabagsik na aura mula sa cauldron, ang kalupitan ng pinagsama-samang buhangin na pinino. Sa gitna ng puso ng kalabasa, bumaba ang orihinal na apoy ng phoenix. Ang yelong apoy ay tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Kumabog ang kanyang puso, mabagal at parang sira-sira. Nagtagpo ang dalawang apoy, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat na parang baha. Sa loob ng cauldron, lumitaw ang kamalayan ni Yun Xiao at bumuo ng mga handsil, kasabay ng kanyang katawan sa labas. Lumitaw ang sinaunang mga titik ng maha sa dingding ng cauldron, naging mga batas na bumagsak laban sa dalawang apoy. Sa gitna ng nakakatakot na puwersa, malinaw na naramdaman ni Yun Xiao na ang matagal ng tigil na puso ay muling kumabog. Nagalak siya, umupo ang kanyang katawang bato sa loob ng cauldron at maingat na sinimulang pinuhin ito. Ngunit biglang may umalingaw na sigaw ng pagkagulat mula sa desyerto. Nakunat ang noo ni Yun Xiao at napilitan siyang imulat ang kanyang mga mata. Bagamat may dalawang inkarnasyon siyang nagbabantay sa Divine Realm Tablet, ang pagpapatakbo ng cauldron at ang mapanganib na proseso ng pagsasanib ay malakas kumonsumo ng kanyang lakas. Napagod ang kanyang mga mata nang makita niyang papasok si Wei Qiren sa gitna ng lawa. Halos kalahati ng katawan niya ay lumubog na sa tubig. Si Wei Zhuo iyon. Agad na nagsitayuan ang lahat, mga mukha'y puno ng pagkabigla at takot. Napakabuti niya, sigaw ni Wei Dongyang sa pagkagulat. Ngunit parang hindi siya narinig ni Wei Qiren. Nagpatuloy itong sumisid sa lawa at di nagtagal ay lulubog na sana ang kanyang ulo. Namutla si Wei Dongyang. Nagbitaw siya ng mudra at itinala ito sa Jade Ruler na lumulutang sa hangin. Biglang may sumabog na lunti ang liwanag at bumagsak kay Wei Qiren. Hindi man lang nagtanggol si Wei Qiren at diretsyong tinamaan ng liwanag. Sumabog ang tubig sa lawa sa lakas ng tama at tumilapon ang kanyang katawan na parang isdang lumundag, bago muling bumagsak. Ngunit ngayon, lumutang siya ng buong katawan at saka tuluyang lumubog kasabay ng tunog na gululo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Para bang patay na si Wei Qiren. Ginoong Dongyang, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Tanong ng isang kasapi ng pamilyang Shuai, nanginginig sa gulat. Halos himatayan si Wei Dongyang. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Sigaw niya, puno ng galit. Nakita kong tila nawasak ang kanyang isipan ng isang masamang mahika, kaya sinubukan kong gisingin siya gamit ang isang atake. Sino bang makakaalam na mamamatay siya? Kung gayon, ikaw ang pumatay sa kanya, tugon ng tao mula sa pamilyang Shuai na may halong panunuya. Tahimik ka, galit na sigaw ni Wei Dongyang. Lalong lumala ang kanyang galit at para bang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagtitig sa kasapi ng pamilyang Shuai. Umismid lang ang lalaki at umiwas ng tingin, wala nang sinabi. Anong kabaliwan ito? Muling sigaw ni Wei Dongyang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Wei Zhuo, na siyang unang sumigaw kanina. Basang-basa rin ng pawis si Wei Zhuo. Pinunasan niya ang kanyang noo at natatarantang nagsabi, ako man ay biglang naguluhan,
kaya't nang damilat ako'y nakita kong lumalakad si Chiren papasok sa tubig, kaya napasigaw ako. Wala akong alam na higit pa sa inyo. Kumislap ang galit sa mga mata ni Wei Dongyang habang pinapanood niyang tuluyang lumubog at nawala si Wei Qiren sa ilalim ng lawa. Nang inag ang puso ng lahat. Bagamat alam nilang kakaiba ang lugar na ito, hindi nila inakalang tunay na may panganib. Sila ay mahigit 10 malalakas na martial emperor, mga nilalang na pwedeng maghari sa buong kontinente. Ngunit ngayon, isang kasama nilang martial emperor ang namatay ng walang tunog, sa isang paraang misteryoso at nakakatakot, na walang iniwang bakas. Kung sila'y napatay ng isang kaaway matapos ang labanan, mas madali sanang tanggapin. Ngunit ang mamatay sa ganitong paraan ay napakahiwaga at nakakapangilabot. Nagsimula ng matakot ang lahat. Kung si Wei Qiren ay biglang nawala ng ganoon, sila kaya ang kasunod. Itinaas ni Marshal Junwei ang ulo at tumingin sa dalawang makapangyarihang sandata sa kalangitan. Patuloy pa rin yung naglalabas ng liwanag na pananggalang. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Extreme East Thousand Blades Ruler at ng Supreme Yang Umbrella, pero tinamaan pa rin tayo ng walang babala. Ano bang nangyayari dito? Walang sino man ang makasagot. Maging si Yun Xiao ay naging seryoso ang mukha. Lalo pa ngayong ang kanyang dalawang replikang nilalang sa Divine Realm Tablet ay humihigop ng malaking bahagi ng kanyang lakas ng kaluluwa, kaya't mahirap gamitin ang kanyang mata ng sorcery. Ang lawa ay kumikislap lamang, tila walang nangyari matapos lamunin si Wei Qiren. Tahimik itong nakahimlay. Napatitig si Wei Dongyang. Halos isang araw na ang lumipas. Mukhang mali ang pagkakaunawa natin sa takdang oras, o mas mahaba ito kaysa inaasahan. Ipagpapatuloy ba natin? Nanlalambot ang mukha ni Wei Zhuo. Sa lahat ng naririto, ikaw ang may pinakamaraming alam tungkol sa lugar na ito. Gusto mo na bang sumuko at umuwi? Malamig na tanong ni Wei Dongyang. Uuwi. Bumalik saan? Umiling si Marshal Junwei. Nasaan ang daan pabalik? Doon lamang nila napansin, ang likuran nila, na dati tinahak nila ng mga 100 metro, ngayon ay isa ng walang katapusang tigang na disyerto. Nangalit ang kanilang mga mukha sa pagkabigla. Paano kaya ang lagay ng mga pamilya Do at Shin? Mariing tanong ni Wei Zhuo, sabay sulyap kay Wei Dongyang na may kahulugan. Nanlungo ang mukha ni Wei Dongyang. Bigla, sumigaw ang isang mandirigma, may tao sa tubig. Nabigla ang lahat at dali-daling tumingin sa lawa. Walang ni isang isda roon, ngunit unti-unting may lumitaw na anyo ng tao. Nang bahagyang iyangat nito ang ulo, lumitaw ang kanyang mukha. Panipitandang pananungtandang padamdam. Diyos ko! Sigaw ng isang kasapi ng pamilyang Wei at umatras na nanginginig sa takot. Ang lumulutang na mukha ay walang iba kundi si Wei Qiren. Pareho ang kanyang anyo at kasuotan. Habang tulala pa ang lahat sa pagkabigla, sunod-sunod na lumabas mula sa lawa ang iba pang mga anino. Kumalat ang nakapangangilabot na lamig sa hangin, at bumagsak ang temperatura. Nararamdaman nila ang ginaw hanggang sa mga buto, sila pa namang mga martial emperor na dapat hindi natitinag ng lamig. Ano pa kaya ang kayang magpayanag sa kanilang mga katawan? Ngunit ang mahigit 10 nilalang na iyon ay naglalabas ng napaka-suffocating na aura ng lamig. Sobrang bigat at kakaiba, halos hindi na sila makahinga. Napasinghap si Shuai Junwei. Shin, ang pamilya Qin. Berde at kulay abo ang mga mukha ng mahigit 10 tao, bawat isa'y may kakaibang ekspresyon. Nakalutang sila sa hangin na parang walang ni isang patak ng tubig sa katawan, ngunit naglalabas ng nakapangangilabot na lamig. Maliban kay Wei Qiren, lahat sila ay mula sa pamilya Qin. Maging ang pinuno nito, si Qin Yashang, ay naroon. Bumigat ang loob ng lahat. Ang buong pangkat ng mga martial emperor ng pamilya Qin ay tila nalipol na. Bigla, ngumiti si Qin Ya, isang nakakapangilabot na ngiti. At para bang nakakahawa, sabay-sabay ding ngumiti ang iba pang mga kasamahan niya. Ang eksena'y naging napakadilim at nakakakilabot. Dalawang figure ang biglang bumagsak mula sa himpapawid,
naglalabas ng kakaibang lakas, at umatake sa dalawang pinakamalapit na martial emperor. Sabay-sabay na sumalakay ang lahat ng Qin clan. Maging si Wei Qiren ay lumipad pababa at umatake. Mag-ingat, huwag kayong magpapadala, sigaw ni Marshal Junwei. Mabilis niyang kinuha ang kanyang meteoric iron hammer at pinukpok ang isa sa mga Qin clan, muling ibinagsak ito sa lawa. Ngunit ilang saglit lamang, muling lumabas ang nilalang na iyon mula sa lawa, duguan man ngunit nakangiti pa rin, at muling umatake. Nakakakilabot, para silang buhay, pero malinaw na nahipnotismo ng isang bagay. Sigaw ni Shuai Junwei, nanginginig ang mukha. Nabuhos ang kaguluhan sa paligid ng lawa. Mahigit 20 martial emperor ang nagsagupaan, yumanig ang lupa at langit. Mabilis na tiniklap ni Yun Xiao ang pulang payong, saka tumalon paitaas at binuksan ito. Agad siyang naglaho sa hangin. Ito ang isa pang kapangyarihan ng Supreme Yang Umbrella, ang lubos na pagtatago. Kung walang matinding espiritual na pakiramdam, hindi siya matutuntun. At tama nga, ang isang kasapi ng pamilya Qin na nakalaan para sa kanya ay natigilan at lumipat na lang ng ibang target. Tahimik na nakatayo si Yun Xiao sa hangin, hawak ang payong, at pinagmamasdan ang labanan. Ang mga tao ng Qin ay may mga kakaibang ekspresyon, tila sinapian ng demonyo, at naglalabas ng sukdulang kapangyarihan sa bawat galaw. Huwag! Iligtas ninyo ako! Isang kasapi ng pamilyang Wei ang sumigaw. Putol ang kalahati ng kanyang balikat at bumubulwak ang dugo habang hinihila siya ni Wei Qiren papunta sa lawa. Shiren, bitawan mo siya, siya ang tiyo ko. Galit na sigaw ni Wei Dongyang. Pinalabas niya ang kapangyarihan ng Jade Ruler at tinaboy ang dalawang Qin clan na umaatake sa kanya, saka nagmamadaling sumaklolo. Ngunit huli na, napakabilis ni Wei Qiren. Sa isang iglap, nahila na nito ang tiyo niya at nawala sa ilalim ng lawa. Natigilan si Wei Dongyang, hindi makita ang anumang bakas sa tubig. Samantala, isa ring kasapi ng pamilyang Shuai ang napipilitang umatras, puno ng takot sa mukha. Siya ang lalaking paulit-ulit na nang insulto kay Yun Xiao kanina. Kahit parehong tatlong bituing martial emperor sila ng kanyang kalaban, ang Qin clan na humaharap sa kanya ay nasa rurok ng antas, at sobrang brutal at kakaiba ang mga galaw. Tinamaan siya sa dibdib at tumilapon, ngunit agad siyang sinundan ng kalaban. Hinawakan ang kanyang braso, tinusok ng daliri ang kanyang katawan, at gumuho ang mga pangunahing akupoint niya. Bumulwak ang dugo, at agad siyang hinayla papasok sa lawa. Napalitan ng takot at desperasyon. Ang mukha ng lalaking iyon. Gusto niyang sumigaw ngunit nadurog na rin ang akupoint sa kanyang lalamunan, kaya wala siyang boses. Bigla, isang sinag ng espada ang bumagsak mula sa langit at tinarget ang Qin clan na humihila sa kanya. Nagulat ang nilalang ng Qin at agad na gumanti ng liwanag ng espada. Ngunit isang salamin ang kumislap, at ang sariling espada niya ay bumalik sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at nagpagulong pabalik sa hangin upang makaiwas. Sumabog ang enerhiya ng espada at lumikha ng napakalaking hukay sa lupa. Unti-unting lumitaw si Yun Xiao mula sa himpapawid, hawak ang pulang payong, malamig ang tingin sa kanila. Naligtas ang lalaking mula sa pamilyang Shuai, at agad siyang uminom ng maraming pildora bago pinatatag ang kanyang chi. Tinitigan siya ng Qin clan na nakalaban at sumili ang kakaibang ekspresyon, ngunit hindi siya muling umatake. Sa una, mas marami at mas malakas ang pamilya Wei at Shuai kaysa Qin. Ngunit dahil walang takot at walang habas ang Qin clan, nagkaroon sila ng panimulang bentahe. Gayunpaman, nang magsimulang ilabas ng Wei at Shuai ang buong lakas, mabilis na bumaligtad ang sitwasyon. Mahigit 10 kasapi ng Qin ang napatay o nasugatan ng malubha. Doon lamang nila napagtanto, hindi naman sila tunay na hindi natatakot mamatay. Kapag hindi na nila kinaya, tumatakas din sila. Isa-isa silang tumakas, nagtalunan pabalik sa lawa. Sa maikling oras lamang na kasing haba ng paggawa ng isang tasa ng tsaa,
nagmistulang wasak ang lupa, puno ng mga hukay. 5 bangkay ng Qin clan ang naiwan sa lupa. Samantala, nawalan lamang ng isa ang kabilang panig, ang tiyo na nadala ni Wei Qiran sa ilalim ng lawa. Lalong dumilim ang mga mukha ng lahat, mabigat ang atmosfera. Si Wei Dongyang ay bahagyang nabaliw at malamig na nagsalita. Sino ang makakapagsabi sa akin kung anong nangyayari dito? Hindi pa talaga sila patay, sabi ni Wei Zhuo, mapatla ang mukha. Parang tinamaan lang sila ng isang uri ng sumpa. Siyempre alam kong nangkanto sila. Galit na sigaw ni Wei Dongyang. Ang tinatanong ko, ano ang dapat kong gawin ngayon? Dapat ba akong sumugod sa lawa at patayin sila, o umatras? Paano ako makakabalik? Walang nakasagot. Tahimik ang lahat. Ang lawa na ito ang susi, biglang sabi ni Yun Xiao. Mayroong bagay dito na siyang nakakaapekto sa kanila. Bahagyang gamaan ang mukha ni Wei Dongyang at nagtanong, at pagkatapos. Tinitigan siya ni Yun Xiao at malamig na nagsalita. Gayun din, ang lawa na ito rin ang susi para makapasok o makalabas tayo. Kahit ito'y isang formasayo na inihalo sa mga batas ng panahon, palagi itong may pinakamahalagang mata ng array, isang sentrong nag-uugnay sa lahat ng mga bahagi. Hindi mo ba pwedeng gawing mas simple? Napakunot noo si Wei Dongyang. Nalito rin ang karamihan. Iilan lamang ang nakapag-aral ng Dao ng mga formasayon at tila naunawaan ang punto. Parang isang karaniwang array lang ito, mahinahong paliwanag ni Yun Xiao. Kung baga, isang pirasong papel, patag, walang pagbabago sa espasyo. Ang isang hakbang, isang tanawin, na formasayon ay parang isang librong binuo ng maraming pahina ng puting papel, pero kailangan nito ng isang akses na mag-uugnay sa lahat. Ang formasyong ito na nakabatay sa mga batas ng panahon ay gaya ng librong kusa nang nag-flip-flip ng mabilis. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, may akses na nag-uugnay sa bawat pahina. Nang marinig ito, agad na naunawaan ng lahat. Tumingin si Yun Xiao sa lawa. Ang espasyong kinaroroonan natin ngayon ay isang pahina, at ang lawa ang pinakaposibleng bahagi ng akses. Ano? Nagbago ang mukha ni Marshal Junwei. Lord Yun Xiao, ibig mong sabihin, kailangan talaga nating pumasok sa lawa kung nais nating basagin ang formasayon. Tama, tumango si Yun Xiao. Lalong nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nakita nila ang nangyari kanina, ngayon, sino ang may lakas ng loob na pumasok sa lawa? Ganito na lang, sabi ni Yun Xiao. Ako ang mauuna. Sumunod kayo pagkatapos. Salamat, Lord Yun Xiao. Dali-daling sabi ni Wei Zhuo. Kung makakalabas tayo ng ligtas, tiyak na babayaran ka ng malaki ng aming Wei family. Sa sitwasyong iyon, pinakamahalaga ang kanilang buhay. Tingnan ninyo, may lumilitaw na naman sa tubig. Biglang sigaw ng isa, nagtinginan silang lahat, kinakabahan. Sa kislap ng tubig, may mga itim na anino na gumagalaw sa ilalim, worry handa ng lumitaw. Napakalaki, baka halimaw ito. May nagtanong ng nanginginig. Ngunit nang tuluyang lumino ang anyo, hindi halimaw ang lumitaw kundi isang napakagarang palasyo, napaka-intrikado ng pagkakayari at tila gawa sa malakristal na anyo. Ang refleksyon nito sa tubig ay malabo ngunit totoong-totoo. Ang libingan. Ito ang libingan ni Yu Yixian. Sabay na sigaw ng mga tao mula sa Wei family, halong gulat at tuwa. Libingan ni Yu Yixian. Tanong ni Yun Xiao. Paano ninyo nasabing iyon nga ang libingan niya? May jade tablet sa harapan ng libingan, nilunok ang laway ni Wei Zhuo. Nakasulat dito ang tungkol sa loob ng libingan. Napako ang tingin ng lahat doon. Totoo nga, sa harap ng palasyo ay may nakatayong makislap na jade tablet, kumikislap ang liwanag at tila may mga titik na nakaukit. Gaano pa karaming impormasyon ang itinatago ninyo? Galit na bulyo ni Shuai Junwei. Nag-alab ang galit ng buong Shuai family. Dahil nakita kaagad ni Wei Zhuo ang tablet at libingan, malinaw na may nalalaman na sila. Posible ring nakapunta na sila sa lawa dati. Biglang bumigat ang hangin. Ang Shuai family ay agad na nagbuklod,
lumayo sa Wei family, at nagkaroon ng tensyon ng sagupaan. Nagmadaling sumabat si Wei Dongyang. Mali ang iniisip ninyo, hindi pa kami nakapunta rito noon, kung hindi sana nasaktan si Chiren ng engkanto. Tungkol sa libingang ito, nakita nga namin noon, pero hindi ito nasa ilalim ng lawa. Sa isang malawak na disyerto ito unang lumitaw. Bakit hindi ko narinig mula sa iyo ang tungkol dito? Malamig na tanong ni Marshal Junwei. Hehe, napangiti ng pilit si Wei Dongyang. Itinago ko lang ang tungkol sa libingang ito, wala nang iba. Malamig na sanggal ni Marshal Junwei, halatang hindi naniniwala. Ang nakita ninyo noon, biglang singit ni Yun Xiao, hindi ba nasa tubig? Hindi, nasa disyerto iyon, sagot ni Wei Zhuo matapos mag-atubili. Pero ang nakita namin ay isang proyeksyon lamang. Napakalaki nito kaya malinaw naming nabasa ang mga salita sa Jade Tablet. Doon namin nakumpirma na libingan iyon ni Yu Yixian. Ayon sa aming pagsusuri, ang pinagmulan ng proyeksyon ay nasa pinakaloob ng disyerto, at narito tayo sa labas lamang. Kung ganoon, posible bang itong nasa ilalim ng tubig ay proyeksyon din? Tanong ng isang mandirigma, ngunit sa kislap ng tubig, malinaw na nakikita ang anino ng palasyo, pati na ang mga ukit sa mga haligi. Hindi ito proyeksyon, mariing sagot ni Yun Xiao. Ang tunay na libingan ay nasa ilalim. Ano? Gulat na tanong ni Marshal Junwei. Bakit ka sigurado, Lord Yun Xiao? Sinabi ko na noon, sagot ni Yun Xiao. Taglay ko ang spirit ay divine ability, kaya may kumpiyansa ako sa pagkilala kung alin ang totoo. Nagulat si Wei Dongyang. Ibig sabihin, ang hinahanap natin ay nasa ilalim. Pero halatang may pag-aalinlangan pa rin. Kahit nandyan pa iyan, may lakas ba kayong bumaba? Malamig na tanong ni Shuai Junwei. Tahimik ang lahat at napatingin kay Yun Xiao. Tumanggo siya. Bababain ko at titingnan. Kung gusto ninyo, sumunod kayo. Lumakad siya papasok sa lawa. Halos hindi makahinga ang lahat sa kaba. Mabilis na umabot ang tubig hanggang leeg niya. Lahat ay nakaramdam ng kakaiba, parang ganoon din ang hitsura kanina ni Wei Qiren bago siya makontrol. Yun Xiao. Lord Yun Xiao. Biglang sigaw ng kapitan. Huminto ang katawan ni Yun Xiao. Huminga ng maluwag ang lahat. Mukhang hindi naman siya ng kanto. Ngunit humarap si Yun Xiao at nagsabi, wala ito. Normal lang lahat. Ano, hihintayin ba ninyong tuluyan akong lumubog bago kayo kumilos? Lahat ay napasinghap. Eksaktong pareho ang ayos at tono niya sa nilalang na ng akit sa kanila papasok sa desyerto kanina. Sino ka? Sigaw ni Marshal Junwei at agad na sumuntok sa ere. Naglaho ang anyo ni Yun Xiao kasabay ng pagbagsak ng suntok. Umalon ng malakas ang lawa, nagwala ang isang dambuhalang alon at nagbuo ng malakas na ipu-ipo. Ngunit sa halip na mawala ang anino ng palasyo, lalo pa itong naging malinaw. Lalong dumilim ang mukha ng mga Shuai at Wei. Ngayon, nawala si Yun Xiao, hindi nila alam kung susugod ba o uurong. Tingnan ninyo, si Li Yun Xiao. Biglang sigaw ng isang mandirigma. Sa ilalim ng tubig, nakita nilang lumalangoy pababa ang anyo ni Yun Xiao patungo sa palasyo. Sigurado na ba ito ngayon? Tanong ni Wei Dongyang. Hindi ko na iniintindi kung totoo o hindi. Basta ituturing kung totoo. Kung hindi, habang buhay na tayong mabibitag dito. Hindi ako naniniwala sa kasamaan, sa lakas nating higit sa 10, kaya nating umikot sa buong mundo. Paano pa tayong mabibitag sa desyertong ito? Bigla siyang tumatag at siya ang unang sumugod pababa. Nagkatinginan ang Shuai family, nag-iba-iba ang ekspresyon, pero sa huli, lahat ay nagngalit ang ngipin at sumunod. Nag-alangan pa ang Wei family, ngunit sa huli, tumigas ang mukha ni Wei Dongyang. Tayo rin. Sabay-sabay na sumisid ang dalawang pamilya kasama ang higit 10 martial emperors, lumangoy pababa. Ilan sa kanila ay agad naglabas ng battle armor upang itaboy ang tubig. Sa ilalim ng lawa, nadatnan nila si Yun Xiao na nakatayo ng tahimik sa harap ng Jade Tablet. Sino ka? Tanong ni Marshal Junwei, puno ng pag-iingat.
Ngunit nakatingin lang si Yun Xiao sa Jade Tablet, pabulong na nagsalita. Lumulutang na ulap at hamog sa umaga, kidlat at lintik, Yu Yixian. Iyan nga, sigaw ni Wei Zhuo. Iyang Jade Tablet. Oh, humarap si Yun Xiao. Nakaengkwentro ba kayo ng kakaibang sitwasyon? Nakaramdam ng ginhawa si Marshal Junwei. Sa di maipaliwanag na kutob, naramdaman niyang ang nasa harap nila ngayon ang totoong Li Yun Xiao. Mula ngayon, mas mabuting sumama kami kay Lord Yun Xiao. Kung hindi, hindi natin malalaman kung alin ang totoo o huwad. Lumapit si Wei Zhuo at naglabas ng isang pirasong telang sutla na puno ng mga guhit at marka, ang impormasyon ng landas na matagal nilang tinipon, ngunit walang silbi. Nakaukit din dito ang parehong malalaking salita gaya sa Jade Tablet. Si Wei Qiren mismo ang gumuhit noon. Lord Yun Xiao, talaga bang nasa palasyong ito ang mga iniwang kayamanan ni Yu Yixian? At nasaan ang mga taong ng kanto? Hindi ko matitiyak kung kayamanan iyon ni Yu Yixian, sagot ni Yun Xiao. Pero tiyak na may kaugnayan siya sa palasyong ito. Oh, nagulat si Wei Dongyang. Paano ka nakakatiyak sa ilang pangungusap lamang? Dahil hindi lang iyon basta mga salita, paliwanag ni Yun Xiao, tinuturo ang tablet. Si Yu Yixian mismo ang nag-ukit ng mga ito. Nagulat ang lahat. Malinaw nilang naramdaman ang kakaibang puwersa sa mga titik, parang hinihigop ang kanilang isipan. Napatigil sila at agad na nagtuon ng isipan, takot na tuluyang lamunin. Anong ibig sabihin? Gulat ni Wei Dongyang. Kaya ba ng kanto ang mga tao dahil sa mga salitang nakaukit dito? Umiling si Yun Xiao. Hindi. Ang mga salitang ito ay nagpapahayag lamang ng pinakamalakas na teknik ni Yu Yixian, pati na rin ang kanyang pagkaunawa sa martial Dao. Kaya kayo nahihirapang kontrolin ang inyong sarili. Ano? Gulat. Natanong ni Marshal Junwei. Kung ganoon, bakit hindi apektado si Lord Yun Xiao? Nagkatinginan ang lahat, may halong pagtataka. Imposible bang mas mataas pa ang pagkaunawan ni Yun Xiao kaysa sa kanila? Ngunit totoo ito. Ang pagkaunawa ni Yun Xiao sa martial Dao ay hindi rin nagkakalayo kay Yu Yixian, kaya hindi siya apektado. Sa halip, malinaw niyang nababasa ang mga salita, pati ang dalawang natatanging kasanayang nakapaloob dito. Hindi pinansin ni Yun Xiao ang mga pagdududa ng lahat at iniunat ang kamay upang hawakan ang batong ukit. Nang damaykit ang kanyang daliring parang jade sa salitang kidlat, biglang sumiklab ang isang sinag ng liwanag at kumalat paitaas sa kanyang braso, dahilan para umatras siya ng kusa. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat at agad na naging alerto. Nagliwanag ang mukha ni Yun Xiao sa tuwa at di napigil ang tumawa. Hindi ako nagpunta rito nang walang saysay. Ang kapangyarihan ng kidlat na ito ay isa sa dalawang pinakamalakas na kasanayan ni Yu Yixian, ang Siyam na Yin na ganap na kidlat. Siyam na Yin na ganap na kidlat at 8 Yin na impyernong apoy. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wei Dongyang. Sila ba ang dalawa? Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Yun Xiao. Itinuro niya ang salitang apoy, at nagsabi, dapat ay taglay nito ang kapangyarihan ng 8 Yin na madilim na apoy. Ginoong Dongyang, maaari mong subukan. Namutla si Wei Dongyang. Ayon sa mga sabi-sabi, ang 8 Yin na impyernong apoy ay isang kasuklam-suklam na apoy na kayang wasakin ang lahat. Hindi dapat ito umiiral sa mundong ito. Sinumang hahawak dito ay tiyak na mamamatay. Masaya ang tono ni Yun Xiao. Hindi naman nakapagtataka. Ang anumang kapangyarihan ng mga elemento ay nagmula sa pinagmulan ng 5 elemento. Ang lakas nito ay nakabatay sa antas ng katawan. Sa lakas ni Ginoong Dongyang, wala kang dapat ikatakot. Ngunit tumanggi pa rin si Wei Dongyang. Kahit na ang mga salitang ito ay hinubog ng dalawang pinakamalakas na kasanayan ni Yu Yixian, nalalabing kapangyarihan lamang ito. Paano makakamtan ni Panginoong Yun Xiao ang dalawang bagay na ito? Sabi ni Yun Xiao, ang 5 elemento ay laging umiiral sa langit at lupa, hindi sila mamamatay kahit mawala ang kanilang pinagmulan. Kung si Yu Yixian nga ang nakalibing dito, tiyak na naririto pa rin ang dalawang kapangyarihan.
Ang siyam na yin na ganap na kidlat ay bagay na kailangan kong makuha, at ito rin ang pangunahing dahilan ng pagpunta ko rito. Huwag niyo sanang agawin ito sa akin. Nakangiting nakakunot ang noo ni Wei Dongyang. Isa sa kanilang mga layunin sa pagpunta rito ay ang maghanap ng kayamanan. Ngayon na mayroon na silang bakas, hindi na sila makakilos ng maluwag. Labis siyang nenas, ngunit nanag ang rason sa kanyang puso. Kung may kakayahan si Panginoong Yun Xiao na makuha ang kidlat na ito, hindi namin siya pipigilan, sagot niya ng malamig. Agad na sumang-ayon ang marshal na payagan si Yun Xiao na mamili muna. Magaling, tumango si Yun Xiao. Basta makuha ko ang siyam na yin na ganap na kidlat, maaari ng pag-usapan ang lahat. Mabilis na napalitan ng pagnanasa ang takot sa puso ng lahat. Nagsimulang manginig ang kanilang mga puso sa pananabik. Ang libingan ay tila malinaw ngunit napalilibutan ng makintab na liwanag na parang salamin. Walang nakikitang pinto o lagusan kahit saan. Paano naman ang pamilya Qin? Tanong ni Wei Zhuo. Bakit wala man lang akong makita isa? Malawak ang ilalim ng lawa, ngunit kahit naabot tanaw ang tingin ng lahat, wala talagang nakikitang tao. Sabi ni Yun Xiao, huwag kayong malito sa mga detalye sa kakaibang lugar na ito. Dapat niyong maunawaan na may isang puwersang kayang bumasag sa lahat ng batas. Basta't maprotektahan ninyo ang inyong puso, walang kasamaan ang makakapasok. Diretso siyang lumapit sa libingan at pumasok sa makintab na liwanag. Bigla, isang kidlat ang bumalik at bumagsak, si Yun Xiao iyon. Hindi maganda, sigaw niya. Mula sa loob ng liwanag ay sumabog ang isang galit na alulong, kasunod ang dalawang nakakatakot na aura na kumalat palabas. Nagtaas ng pagbabantay ang lahat. Ang liwanag na parang salamin ay mabilis na nagtipon at nagbagong banyuhay, tila mayroong mabubuong nilalang. Mula rito ay lumundag ang isang nakapanghihilakbot na lakas na naging kulay berde at puti, na nagkondense sa anyo ng dalawang halimaw, isang dragon at isang phoenix, berde at puti, na naghabulan sa harap ng libingan. Namangha at natuwa si Yun Xiao. Kidlat na dragon at apoy na phoenix. Tiyak na kayamanang iniwan ni Yu Yixian. Ang kidlat na dragon na ito ay sa akin. Nagmistula siyang kidlat at lumaki ang kanyang katawan hanggang maging dambuhalang ilang metro ang taas. Inunat niya ang higanteng kamay upang sunggaban ang kidlat na dragon. Umungol ang kidlat na dragon at bumuga ng isang matinding kidlat na tumagos sa palad ni Yun Xiao, winasak ang kanyang anyo ng kidlat. Lumabas ang tunay na katawan ni Yun Xiao sa himpapawid, may halong gulat ang mukha. Ang kanyang sinasanay na sining ng kidlat ay pinagsama-samang dalawang uri ng kapangyarihan ng kidlat, higit na mas malakas kaysa sa karaniwang mutasyong kidlat. Ngunit hindi niya inaasahang masisira ito ng isang atake lamang, patunay na ang kapangyarihan ng siyam na yin na ganap na kidlat ay mas mataas kaysa sa kanyang sining. Sa halip, lalong natuwa si Yun Xiao. Habang mas malakas ang siyam na yin na ganap na kidlat, mas malakas din ang aking magiging kapangyarihan kapag aking naipino ito. Sword Diagram, kulong. Pumailan lang ang siyam na espadang Northern Heaven Frigid Star at bumuo ng isang formasayon na tila hola, ipinulupot sa kidlat na dragon. Ngunit paano matitinag ang isang dragon? Paulit-ulit itong umatungal, nagpapakawala ng mga kidlat na yumanig sa siyam na espada. Nagdilim ang mukha ni Yun Xiao. May dalawa pa siyang Frigid Star Sword, ngunit ang kanyang dalawang avatar ay bantay sa Cauldron of Mountain and River. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa, mahirap kontrolin ang lahat ng 11 espada. Ako na, biglang sabi ng demonyong dragon. Mula sa pagitan ng kilay ni Yun Xiao, sumiklab ang berdeng liwanag at lumitaw ang tunay na anyo ng demonyong dragon. Nagngangalit ang mga pangil at kuko nito habang sinugod ang kidlat na dragon. Sa oras na iyon, nakarecover na sa antas ng ika-9 na ranggo ang kaluluwa ng demonyong dragon, at hindi na naaapektuhan kahit mag-transform. Nagbanggaan ang dalawang dragon sa himpapawid, at naging mas matatag ang 9 na espada. Sumabog ang dagat ng espada,
dumaluyong na parang along dumadagandong laban sa kidlat na dragon. Sabay, nagsagawa ng mudra si Yun Xiao at nagpakita ng 3 ulo at 6 na braso. Hawak ng isang kamay ang Sunset Cloud Mirror, at tumagos ang liwanag nito sa Formosayon, tumama diretso sa kidlat na dragon. Ang iba pang mga kamay ay mabilis na gumawa ng mga seal na damaloy sa loob ng Formosayon. Ngunit sa loob ng kulungan, walang tigil ang banggaan ng 2 dragon. Ang liwanag ng salamin at ang mga seal ay paulit-ulit na winawasak ng kidlat, hindi tuluyang makapigil sa kidlat na dragon. Naging seryoso ang mukha ni Yun Xiao. Ang lakas nito ay higit pa sa inaasahan. Hindi ko ito mahuhuli sa maikling panahon. Kailangan kong umasa na kayanin ito ng demonyong dragon. Samantala, ang puting apoy na phoenix ay nakulong ng iba pang mga mandirigma. Sumiklab ang mga puting alab sa hangin, ngunit dahil sa pinagsamang lakas ng higit 10 martial sovereign, napigilan ito. Patuloy itong umuungol, at lalong tumataas ang init at mabangis na aura. 8 yin na madilim na apoy. Malamig na ungol ni Marshal Junwei. Walang kwenta, sobrang pinalabis ang mga sabi-sabi. Kumaibot ang talukap ni Wei Dongyang, ngunit agad nang ngumiti. Tama si Panginoong Junwei, wala namang kakaiba ang apoy na ito. Matagal ko nang kailangan ng mutis yung apoy na ganito, kaya kukunin ko na ang phoenix na ito. Pangarapin mo, mariing sigaw ni Marshal Junwei. Ang apoy na ito ay hindi bababa sa 9 na ranggo. Napakabihira nito. Kung gusto mong kunin ito, magbayad ka ng bagay na kapantay ang halaga. Namrobalma si Wei Dongyang, ngunit kalaunan ay tumango. Kung ganoon, handa akong makipagpalitan. Nagpakita siya ng kahon na yari sa pinulbos na buto. May nakaukit na bungo dito, ngunit kakatwa, banayad ang aura at hindi nakakatakot. Nanlaki ang mga mata ni Marshal Junwei. Ito ba, iyon? Agad niyang binuksan ang kahon at bumalot ang puting liwanag. Masaya niyang isinara at tinatakan ito. Haha, magaling. Ibibigay ko na ang apoy na phoenix kay kapatid Dongyang. Agad niyang iniutos sa kanyang angkan, mga tao ng pamilyang Shuai, umatras at hayaang makuha ng mga kapatid mula sa Weyang Phoenix. Ngunit sa kabilang panig, biglang yumanig ang formosayon ng espada ni Yun Xiao, tila hindi na kayang makayanan. Namumutla si Yun Xiao. Hindi maganda. Sa loob ng Cauldron of Mountain and River, biglang nagwala ang Ice Flame at itinaboy ang Phoenix Divine Fire. Muling nagbanggaan ang 2 apoy at yumanig ang buong kaldero. Nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang avatar. Ang kapangyarihan ng kaluluwa niya ay mabilis na nauubos. Sa labas ng libingan, naapektuhan din si Yun Xiao. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig habang isa-isang natatabig ang 9 na espada. Sa pagkawala ng tulong ng formosayon at ng salamin, natalo ang demonyong dragon. Mabilis itong bumalik sa katawan ni Yun Xiao. Nakawala ang kidlat na dragon at hindi na siya inatake, bagkus ay sumugod patungo sa pamilya Wei upang iligtas ang apoy na phoenix. Dali-daling uminom ng ilang pildores si Yun Xiao at umatras sa gilid upang ayusin ang kanyang hininga. Ang Thunder Dragon ay naging isang kidlat sa tubig at tila pininturahan ang buong lawa ng Lantian. Sumalakay ito patungo sa pamilya Wei at ang buong ilalim ng lawa ay nagningning na kulay berde. Hindi nagmadali si Yun Xiao na supulan ang Thunder Dragon. Sapagkat sa oras na lumitaw ito, hindi na ito makakatakas mula sa kanyang mga palad. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin ang sitwasyon sa loob ng Cauldron of Mountain and River. Matapos umatras ng kaunti, agad siyang umupo ng nakaluhod at pumasok sa Divine Realm Tablet. Panginoong Cloud Sky, ayos lang po ba kayo? Nang makita ni na Marshal Junwei at ng iba pa na sugatan si Yun Xiao, mabilis silang lumapit upang siya'y protektahan. Bumuhos ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yun Xiao sa Divine Realm Tablet, nagkatawang muli at nakipagsanib sa natitirang kopya. Isa-isang lumitaw ang mga sinaunang karakter ng Maha mula sa kanyang kamay at pinasok ang Cauldron of Mountain and River. Ang kumikislap na 5 kulay ng liwanag ay biglang kumalma,
at sunod-sunod na ugong ang narinig mula sa itaas ng kaldero. Isang kapangyarihang hindi mapigilan ang sumabog mula sa loob ng kaldero at bumasag sa harang sa itaas nito. Ito'y naging isang sinag na umakyat sa kalangitan. Nakita niya ang isang malaking pulang kamay na umaabot palabas, sinusubukang dakme ng kaldero at umakyat. Nagulat si Yun Xiao. Agad niyang tinapik ng palad ang kaldero, itinulak pabalik ang kamay. Sandali siyang nag-alinlangan, bago tatlong sinag ng liwanag ang lumipad mula sa kanyang mga kamay at pumasok sa kaldero. Isa ay pilak na kumikislap, ang Northern Heaven Frigid Star Iron. Isa ay purong ginto, ang Heavenly Shine Imperial Gold. Isa naman ay walang hugis at walang kulay, patuloy na nagbabago, ang Memory Origin Gold na ipinagpalit niya sa angkan ng Mo. Matapos pumasok ang tatlong pinakamataas na uri ng metal, ilang saglit na natahimik ang kaldero bago sumabog ang isang mabagsik na alulong. Ito ang tinig ng Gourd Little King Kong na para bang nagpupumiglas ng todo. Labis ang tuwa ni Yun Xiao. Ibig sabihin ay muling nabuhay ang Calabash King Kong. Ngumisi siya at nagsabi, "Magpakatatag ka, huwag kang matakot. Kaunting hapdi lang ito." Ang libu-libong martilyo ay bumabasag sa bundok, at ang naglalagablab na apoy ay parang wala lamang. Lalong bumilis ang kanyang mga mudra at isa-isang pinasok sa kaldero. Ang Gourd Little King Kong ay tila nawala ng malay sa sakit at tuluyan ng natahimik. Gayunman, ang limang kulay na liwanag mula sa kaldero ay lalong lumakas, palatandaan na mahirap ang pagpino sa loob. Nag-aalala si Yun Xiao habang nakatingala. Ang kapangyarihan ng pinag-isang Phoenix Divine Flame at Nameless Ice Flame ay naglaho sa himpapawid, at kahit siya'y hindi na ito matuntan. Kung kulang ang apoy, kulog ang gagamitin kung pampino. Wala ng oras upang mag-isip. Sa isang sigaw, lumikha siya ng tig-isang thunderball sa bawat kamay, puno ng napakalakas na puwersa. Ang isa'y Thunder of Heavenly Tribulation, ang isa na may demonic Thunder of the End of Time. Pagsanib ng dalaway naging isang dagat ng kulog na bumalot sa buong kaldero. Tinamaan ng matitinding kidlat ang buong kaldero at halos wasakin ang limang kulay na liwanag. Samantala, sa harap ng libingan sa ilalim ng lawa, kumalat din ang berdeng kulog, bumutos ng landas patungo sa kampo ng Pamilya Wei. Itinaas ng Fire Phoenix ang ulo at ibinuga ang puting apoy sa kanila. Sabay na umatungal ang Dragon at Phoenix, naghalo ang apoy at kulog, at biglang lumakas ang kapangyarihan. Nagulat ang Pamilya Wei, umatras ng hindi kayang sagupain ng harapan ang apoy. "Panginoong Junwei, tulungan niyo kami," sabi ni Wei Dongyang. "Naibigay ko na sa inyo ang Phoenix. Hindi na maganda kung ako pa ang aatake," sagot ni Marshal Junwei na nakakunot noo. Nagngit-ngit si Wei Dongyang ngunit nagpigil, "Kung gayon, tulungan niyo na lamang kaming palayasin ang Thunder Dragon, Panginoong Junwei." "Ang Thunder Dragon ay para kay Panginoong Yun Xiao," tugon ni Junwei. "Hindi natin dapat pakialaman. Hindi maaari." Nangalit ang mukha ni Wei Dongyang. "Kung hindi natin masusupol ang Dragon at Phoenix, hindi tayo makakapasok para sa higit pang kayamanan. Kampante ako sa lakas mo, kapatid na Dongyang. Sigurado akong kaya niyong supulan ang dalawang ito," malamig na wika ni Junwei. Nagpupuyo si Wei Dongyang. Kung hiwalay, madali sanang talunin ang dalawa, ngunit sa kanilang pagsasanib, ilang ulit ang itinaas ng kanilang lakas. Kung pipilitin, tiyak na malaki ang magiging kabayaran. Lumingon siya kay Yun Xiao na nakapikit, pinagpapawisan at halatang malubha ang pinsala. Ngumisi ng palihim si Marshal Junwei. Hinihiling niyang mas marami pang maubos sa Pamilya Wei upang mawala ang lakas nilang makipag-agawan sa loob ng libingan. "Dongyang, ito'y pagsasanay lang para sa iyo. Sigurado akong tiwala ka sa sarili mo," dagdag pa niya. Hindi siya naniniwalang ang Pamilya Wei, na may libu-libong taong kasaysayan, ay mahina. Ito ang pagkakataong tuklasin ang kanilang tunay na lakas. Huminga ng malalim si Wei Dongyang, malamig na sinabing, "Lahat, ibigay ang buong lakas."
Ang Fire Phoenix ay sa atin dapat mapunta. Nagbago ang anyo ng mga tao ng Wei. Ang tubig sa paligid ng laway kumulo at bumula sa lakas ng kanilang chi. Naramdaman ito ng Dragon at Phoenix, at lalo pang tumaas ang kanilang nagngangalit na chi. Hatiin sila, sigaw ni Wei Dongyang. Inikat niya ang kanyang Jade Ruler, at nang pindutin ito ng daliri biglang lumabas ang isang espadang Lantian. Ang Jade Ruler pala'y isang kaluban lamang. Hinawakan niya ang espada, at kumalat ang intensyon ng tibak. Sa isang saksak, nahati ang tubig ng lawa at maging ang espasyo. Nahati ang mga alulong ng Dragon at Phoenix, at dalawang liwanag na Lantian at puti ang lumabas, nagkatawang muli at umatungal. Agad na naghiwa-hiwalay ang pamilya Wei sa dalawang grupo at sinugod ang Dragon at Phoenix ng magkahiwalay. Si Wei Dongyang mismo'y sumugod sa Fire Phoenix, habang ang Thunder Dragon ay iniwan na sa tatlong mandirigmang Wei na sumasagupa rito. Sa loob ng Divine Realm Tablet, nasa pinakadelikadong yugto na si Yun Xiao. Patuloy siyang nagsusustento ng kulog bilang pamalit sa apoy, ngunit alam niyang kulang ito kumpara sa tunay na apoy ng Phoenix, kaya lalong natatagalan ang proseso. Isang gintong kulog ang biglang bumagsak mula sa langit, sumanib sa dagat ng kulog at tumulong sa pagpino. Unti-unting lumitaw ang isang halimaw na nababalutan ng gintong kidlat, si Dark Thunder. Umabot na ito sa ika-9 na antas, at kumikislap ang gintong kulog sa katawan. Nandyan ka na rin. Masayang sigaw ni Yun Xiao. Ano pang hinihintay mo? Tumulong ka at pinuhin ang kaldero. Umungol si Dark Thunder, nagbuga ng mga kidlat, habang may martel yung lumitaw sa kamay ni Yun Xiao. Sabay nilang pinakawalan ang tatlong uri ng kulog sa kaldero. Umalangaw-ngaw ang alog mula sa kaldero, at mga sinag na makukulay ang sumabog palabas. Winasak ang mga kulog at nagpaikot sa enerhiya sa paligid. Nakamasid si Yun Xiao, hawak ang martilyo, puno ng kasiyahan at paghihintay. Dalawang mabigat na putok, at isang pulang sinag ang sumabog, lumipad paitaas na parang bahaghari, bago nag-anyo ng Gourd Little King Kong. Isang napakalakas na aura ang sumalubong kay Yun Xiao. Nag-ungol si Dark Thunder, kinakaskas ang mga kuko sa ere, nanginginig sa takot. Hindi na tulad ng dating parang bato, ngayon ay nagmistula itong purong metal, pilak puti ang katawan at paminsang kumikislap ng kakaibang liwanag. Sinuri ito ng isipan ni Yun Xiao, ngunit agad na hinarangan ng puwersa. Pinilit niyang palakasin pa, hanggang sa makapasok ang kanyang kamalayan. Ang katawan nito ay pinanday mula sa Northern Heaven Frigid Star Iron at pulang graba, dinagdagan pa ng Heavenly Shine Gold at Memory Origin Gold. Isang perpektong katawan, pinakamalakas na pag-iral. Umatake ka, utos ni Yun Xiao. Ibigay mo ang buong lakas sa isang suntok. Nagningning ang mga mata ng Calabash King Kong, sumuntok ito. Sa paligid ng kamaoy nagsilabasan ang maliliit na bitak sa espasyo. Ito'y ang Vajra Punch. Nabahala si Yun Xiao. Nararamdaman niyang pati kaluluwa niya'y nanginginig, para bang kayang wasakin ng suntok ang kanyang espiritu. Ano ito? Nagulat siya, ngunit nang tumingin, may maliit na yelong bulaklak na lumitaw sa kamao. Ang kaparehong ice flame na muntik nang pumatay sa Gourd Little King Kong. Hindi maaari. Mabilis na kumilos si Yun Xiao at Dark Thunder, nawala sa ilalim ng kamao. Yam-elo ang espasyo, nagkadurog-durog sa mga piraso at iniwang mga butas na itim sa kalangitan. Muling lumitaw si Yun Xiao, hindi maitago ang takot sa mukha. Bagaman maliit lang ang bulaklak, galing iyon sa kakaibang ice flame. Isa itong apoy na kasing lakas ng 10th grade Phoenix Flame. Kahit ang kaluluwa'y masusunog nito. Naging seryoso ang mukha ni Yun Xiao. Pumikit siya at nakatingala sa kalangitan. Ang puting liwanag na sumiklab mula sa kaldero, ang pinag-isang apoy at yelo, ay tuluyan ang naglaho sa Divine Realm Tablet, hindi na niya matuntan pa. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and